A dying man's words are true and powerful. Yan po isang kasabihan. Hindi daw nagsisinungaling ang mamamatay na sapagkat lahat na ng mga importante at totoo yun ang kanyang gustong sabihin. Just before Jesus was arrested and crucified, he said very, very important and very powerful words. Let's go beyond the action. Kadalasan po kasing action yung mga nangyari, the crucifixion, the mistrial of the Lord Jesus Christ. But this time we'll go beyond the action and go deeper into the thoughts of Jesus when he was about to die. Ano po ba yung mga words niya, ano mga sinabi niya na siyang magpapakita kung ano ang laman ng kanyang puso at kung ano ang mahalaga talaga. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, the words of a dying man. Heavenly Father, we pray for a message that's simple. Bigyan mo nga kami ng pangunawa, bigyan mo na kami ng kakayahan, ng karunungan, ng kagalingan, na nagmumula lang sa iyo. At nasa gayon, Panginoon, huwag naming mamiss yung mahalagang mensahe ng Holy Week. At sa taon-taon, paulit-ulit na mga pag-alala ng mga napakagagandang mga kasaysayan na ito. Hinihiling namin, dagdagan niyo po ang aming pangunawa. May you add perspective, may you add depth, may you add application. May you be our speaker, Father. Lift up only your name. Use your servant as your footstool. Nais namin kayong itaas. Nais namin kayong kilalanin. Nais namin makarinig mula sa inyo. So may you speak to us in power, in majesty, in glory. At ang aming mga maririnig, maunawaan, maipamuhay namin. Kayo po ang maging tagapagsalita aming Diyos. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa John po ay chapter 13 ay maraming mga sinasabi dito hanggang sa chapter 14, hanggang sa chapter 17 na mga naganap bago ang Panginoon ay dinakip at siya ay ikulong, at siya ay bigyan ng isang mistrial at pagkatapos ay hindi pa nagto 24 hours siya ay nakapako na sa krus. At meron po siyang mga sinabi. Napakahalaga na mga bilin at mga katotohanan na dapat nating sariwain. Sabi po niya sa John chapter 13, verse 1, at sabi ng kasaysayan, it was just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. So the theme is love, the essence is love, and the Lord was going to die, and this was paramount to him, love. And loving his people, his disciples, and showing them the full extent of what it means we loved by God. John chapter 14, verses 1 to 14. Ito po ang bili niya sa kanyang mga disciples, na siyempre sila ay mga malulungkot. Isipin ninyo na merong aalis sa airport pa lang, di ba, nagkakaiyakan na ang pamilya, sasakay ng barko, nagkakaiyakan na. Ngayon kung merong may sakit, naghihingalo, nagbibilin-bilin na, di ba, kutakot-takot na iyakan niya at napakalungkot. This is emotionally charged. And so this is the situation, nito pong ating babasahin ng mga salita ng Panginoon, sapagkat alam nila ang Panginoon ay nalalapit na ang wakas. Hindi nila alam yung detail, but the Lord knows that he was going to be arrested and killed. At sabi niya sa kanyang mga disciples, verses 1 to 14 of John chapter 14, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you for such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least, believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything
in my name, and I will do it. And may the Lord add blessings to the reading of His holy words. Napakaganda po ng namagitan na usapan. And of course, let's take a look at the Lord's promises. The Lord's promises that He gave when He was about to go away. Jesus was about to die, and He was comforting His disciples. Can you imagine this? Siya na nga yung mamamatay, siya na nga yung ipapako sa krus, siya pa yung nagbibigay ng comfort doon sa mga nalulungkot at nagwa-worry na mga disciples. So let's take a look at the Lord's promises. Una, sabi niya, I will prepare a place for you in my Father's house. Pinaparaphrase ko na yung mga binasa natin kanina. Nabasa nyo na, takitan nyo nandyan ang mga ating i-discuss. I will prepare a place for you in my Father's house. What a wonderful promise. Sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going to prepare a place for you. Kaya yung lungkot dapat na iibsan, sapagkat parang magkakahiwalay kayong mag-anak. Pero dahil kayo nasa hirap, nasa dusa, sabi nung unang aalis, mauuna lang ako, maghahanda ako ng lugar. At pagkatapos ipepetisyon ko kayo. Kukuhanin ko kayo lahat. Hahanguin ko kayo sa lusak sa mundong ito. So that's what he was saying. Maghahanda ako ng lugar para sa inyo. So magluksa. Huwag kayong masyadong manangis. Huwag kayong masyadong magalala. Ipaghahanda ko kayo ng lugar. At ano pa yung pangalawa niyang promise? I will come back and take you to be with me. Babalikan ko kayo. At tapos isasama ko kayo para hindi na tayo magkahiwa-hiwalay pa. At meron pa siya isang pangako. I will do whatever you ask in my name. Can you imagine that great promise? Many of us don't fully realize the gravity of the Lord's promises. Nasabi niya, kahit ano ang hingin ninyo, sa aking pangalan, ibibigay ko. Pero syempre, the catch here is what the word my name means. The word my name means so much. If you ask anything in my name, dahil alam niyo naman sa culture of the Middle East, yung name stands for the whole person. Kaya nga ang mga tao dyan, pagka nagkakaroon sila ng mga pagbabago sa kanilang buhay, halimbawa biglang pumangit ang takbo ng buhay nila, nagpapalit sila ng pangalan. O kaya pagka gumanda yung takbo ng buhay nila, nagpapalit silang pangalan. Kahit nga sa Pilipinas, nung araw, ewan ko ngayon kung ginagawa pa to sa mga probinsya, pag mayroong isang bata masasaktin, pinapalitan ng pangalan ng mga lola, ng mga nanay. Kaya nagkakaproblema pag magpa-passport, iba pala ang pangalan niya, hindi niya alam. Kasi pinalitan pala dahil masasaktin siya, so pinalitan yung pangalan. So, yung pangalan symbolizes what you are, your situation in life. So many people think that by changing their names, they could change the situation in life. Kaya pinapalitan yung pangalan ng mga masasakting bata. Kahit dito sa Pilipinas. So nakikita natin na sabi ni Lord, if you ask anything in my name, that means if you ask anything according to what I am, according to my character, aking buong-buong personality. So pag may hinihingi tayo, nalabag sa kanyang personality, syempre hindi nyo yun ibibigay. Kasi we should ask in His name. Yung paghingi sa pangalan ng Panginoon ay hindi isang magic word na, this I ask in Jesus' name, Amen. Parang isang magic word, idadagdag mo sa dulo ng prayer mo, tapos sasagutin ka na. Hindi ganon. Although saying this we pray in Jesus' name is a formula, without the deeper meaning of it in your heart, it doesn't mean anything. Parang sinabi mo rin sa taong, I love you, tapos hindi naman totoo, baliwala rin yun. Kailangan totoo sa puso. At pag sinabi natin, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, ito pong dinadalangin ko ay ayon sa kanyang katauhan, ayon sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos, ayon sa kanyang personality, sa kanyang teaching, sa kanyang mga pagpapahalaga, mga values. So yun ang ibig sabihin ng to ask in His name. At sabi ni Lord, if you ask anything in my name, dahil you know me, you know what I'll give you, you know what I will not, you know what is good, you know what is bad. So if you ask for good things, if you ask for godly things, I will do it. Napakagandang pangako. Saan kayo nakakita ng isang tao na siya ang mamamatay, siya ang mahihirapan at hindi basta kamatayan, ipapako sa krus, siya pa ang nagbibigay ng mga pangako, siya pa ang nagbibigay ng mga comfort. That's how loving He is. That He was about to be crucified and He was not thinking of Himself, but He was thinking of His disciples, of His people who might be grieved, who might be left afraid because of what would happen to Him. Meron din siya mga teachings. So, dalawang bagay ang hinahanap natin sa mga last few words of the Lord, no? Before He was crucified, His promises and His teachings. And according to what we have read already, these are the Lord's teachings. One, trust in God. Especially in difficult times. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in me. Magtiwala. Na ang mga anak ng Diyos, kahit anong dumarating na mga hirap,
Huwag uunahin yung matakot. Huwag uunahin yung mabagabag. Nawawalan tayo ng magandang desisyon. Nawawalan tayo ng magandang disposisyon. Nawawalan tayo ng magandang diskarte sa buhay. Pag nauna na yung mga takot, mga fear at kung ano-ano pa. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in me. I am God. I am in control of everything. Pero hindi ko mo Diyos siya, ipinigil niya ang crucifixion. Kasi yun ang tama at marapat na mangyari para tayo maligtas. Kaya sa ating buhay, merong mga painful na nangyayari, merong mahirap, pero kung pinapayagan nyo ng Diyos, kasi yun ang tamang mangyari. Kahit pa nga mahirap para sa atin at ayaw natin, pero kung lahat naman ang gusto natin ang matutupad, di ang gulo ng mundo. Kaya talaga nagpe-pray tayo according to the name of Jesus, meaning also according to His purpose, according to His plan. And many times, our plans don't agree with God's plans. So ang isang prayer talaga, sinasabi mo, Lord, ito po ang prayer ko, pero kung iba po yung will nyo, kayo pa rin na masunod. Dahil hindi ko naman po alam totally kung ano yung mga will nyo, so ipinagpe-pray ko na rin ito. And I believe that if it is according to your name, you will give it to me. Hindi ipinipilit mo sa Diyos na kahit na no na yung sagot, magtatampo ka pa sa Diyos, magagalit ka pa. Because we have to pray according to His name or the meaning of that name. So the Lord's teachings is trust in God. Do not let your hearts be troubled. Kayo ngayon, ano bang problema nyo? Anong trouble ng inyong heart? Ang sabi ni Lord, don't let your hearts be troubled. Trust in me. Ano pa isa niyang teaching? That Jesus is the way and the truth and the life. Ito pong walang kamatayang John 14:6 na dapat memorize ng bawat Christian. Jesus said, I am the truth. I am the way, the truth, and the life. Kasi sabi ng isang disciple, Lord, show us the way. Ipakita niyo po sa amin ang daan patungo sa langit. Sabi niya, I am the way. Anong inaantay niyo? Mapa? Anong inaantay ninyo? Isang krokis? O eto, liliko ka dito, kakanan ka dyan, pupunta ka doon. Sabi niya, I am the way. Pag kilala ninyo ako, alam niyo na yung way. Pagka ako'y nasa inyo at kayo nasa akin, nandun na kayo sa way. Hindi niyo na kailangang hanapin yun dahil nandun na kayo. Doon na kayo naglalakbay, whether you know it or not, patungo na yun ng langit. Sabi ni Lord, I am the way. And the truth and the life, that no one comes to the Father except through me. In fact, so, ibig sabihin, kung kilala mo ako, alam mo na yung daan. So, kung hindi mo ako kilala, hindi mo alam yung daan. Kung wala ka sa akin, wala ka dun sa daan na yon. Kahit ka pa religyoso, kahit ka pa simba ng simba, kahit ka pa dasal ng dasal, pag wala ka sa akin, hindi mo ako kilala, wala ka dun sa daan kasi I am the way. At maganda yung translation, I am the way. Hindi sinabing I am a way. Tapos marami pa palang iba. Kasi sasabihin ng iba, alam niyo yung relihiyon, para lang yung pagpunta sa Quiapo, pwede kang dumaan sa Quezon Boulevard, pwede kang dumaan sa Claro M. Recto, pwede kang lumangoy sa Pasig River. Pero hindi naman pagpunta sa Quiapo ang pagpunta sa langit. Talagang maraming daan patungong Quiapo. Pero sa langit isa lang. Sabi ni Lord, I am the way. Kaya kailangan kilala natin ang Panginoong Jesus. Tinanggap na siya natin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Because not to know Him is not to know the way. Ano pa ang isang katuruan ni Lord John? To know Jesus is to know the Father. Sabi niya sa verse 7, if you really know me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Alam niyo po, ang isa sa mga pinakamalaking obsession ng mga tao, lalo sa biblical culture, makilala ang amang Diyos. Kasi hindi nagpapakilala eh. Tuwing darating ang Diyos, kailangan takpan mo ang iyong mukha. Hindi ka pwedeng tumingin because the people, the ancients believe that if you see God, you will die. Natatakot sila. Pag dumadating ang Diyos, nakakatakot. Umuuga ang lupa, may mga usok, may mga kidlat-kidlat. Sinong hindi matatakot yan? Lalo marami kasalanan. Pag makasalanan kayo, pag nandiyan ang Diyos, Lord, teka muna, huwag muna, bukas na. Hindi ka pa kasi handa eh. Nakakatakot pag dumadating ang Diyos kung hindi ka handa. But the God of the Old Testament was an angry God. Galit lagi. Bakit ka nga hindi magagalit? Puro kasalanan ng tao. Pagkatapos wala pa nagbabayad ng kasalanan na yon, hindi pa dumadating si Kristo. Hindi pa niya inaako sa kanyang katawan at sarili ang kasalanan ng mundo. Hindi pa bayad. Galit pa ang Diyos. Kaya tuwing darating na lang nakakatakot. O, maglalagay ng linya, o walang aakyat ng bundok, hanggang dyan lang kayo. Walang lalapit. Yung temple, ang dami-daming pinto, ang dami-daming kurtina, hanggang dyan ka lang, hindi ka pwedeng lumampas. Mataas bang ranggo mo na priest? O sige, pwede ka hanggang dito, pero hanggang dyan ka lang, hindi ka pwedeng lumampas. In fact, the Holy of Holies, kung saan nakalagay yung Ark of the Covenant, yung high priest lang, kaisa-isang tao lang ang pwedeng pumasok doon at only once a year para mag-offer ng blood sacrifice. At
Yung high priest na ito, maraming nakasuot ng mga maliliit na kuliling sa kanyang katawan. Pagkatapos may tali siya na hawak-hawak ng mga tao doon sa labas. Ang dibisyon lang naman kasi kurtina, hindi kahoy, hindi bato, kurtinang makapal. Pag pumasok siya doon sa loob at hindi natuwa ang Diyos sa kanya, may dala-dala siyang kasalanan o hindi acceptable kay Lord yung sacrifice, bigla siyang namamatay. Bigla na lang siyang matutumba. Kaya tutunog yung mga kuliling niya. Ay, namatay. Hihilahin ngayon nila yung tali para makuha yung bangkay dahil walang ibang pwedeng pumasok. Ganon yung Diyos nun. Eto ako, wag kang makakalapit-lapit ha. Galit ako sa'yo. Yung konti lang ang pwede kong papasukin. Pag nagkamali mo yan, patay sila. Galit ang Diyos sa kasalanan at sa tao. Nawala lang yung galit niya nung si Jesus ay namatay sa krus at binayaran ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Kaya nung namatay si Jesus, yung kurtina ng templo mula taas hanggang baba ay napunit. Ibig sabihin, wala nang dibisyon. O sige, lahat kayo, picnic na. Pasok na lahat sa presensya ng Diyos. Wala nang bawal-bawal, wala nang priest-priest lamang, wala nang mamamagitan. Everybody is welcome as long as they are covered by the blood of Jesus. Kaya yung galit na yon nawala. Kaya yung obsession na yun na, show us the Father. Yun ang sabi nila. Gusto naming makilala ang Father. Pagkatapos sabi ni Lord sa verse 7, if you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Dinagdagan pa ni Lord yung bonus. Sabi niya, hindi nyo lang kilala ang Ama sa langit, nakita nyo pa. Paano? Nasaan? Eto ako. Sabi niya, because to see Jesus is to see the Father. That's what verse 8 said. To hear Jesus is to hear the Father. That's what verse 10 said. The work of Jesus is the work of the Father. Also coming from verse 10. Jesus is in the Father and the Father is in Jesus. Katakataka, kamangha-mangha, huwag nyo nang isipin kasi hindi nyo kaya. Walang nakakakayang isipin yung buong hiwaga. Na bakit ang Diyos, Ama sa langit, buong-buong naroon, tapos naging anak na Diyos na nasa lupa, na itong Diyos anak na ito ay buong-buong tao, and at the same time, buong-buong Diyos. Dahil sabi sa Bible, in Him, meaning Jesus, the fullness of deity lived in bodily form. Ang buong-buong kabuuan, ideya, konsepto ng Diyos, personality ng Diyos, ang lahat-lahat ng yan, nandun sa taong naglalakad na yan sa tabi ng dagat na si Jesus. And at the same time, God remained in heaven as God the Father. But Jesus said, if you have seen me, you have seen Him. If you have heard me, you have heard Him. Tapos sasabihin nila, show us the Father. Eto na nga, ako na nga. Sabi niya. Hindi nyo lang nakilala ang Diyos. Nakita nyo pa. If you have seen me, you have seen Him also. That's what Jesus said. At alam nyo, na-break na naman yung isang napakalaking bawal na makita ang Diyos. Kasi pag nakita mo nga ang Diyos, mamamatay ka. Kaya ang mga tao na nagtatakip ng mukha nila pag may presensya, ako baka Diyos yan, baka ako mamatay. But the Lord says, grabe ang bonus na ibinigay sa inyo. You have not only heard the Father, you have not only known the Father, you have seen Him through me. Because when you see me, you see Him. That is one of the most important truths ever. That God remained in heaven, and yet God became a man who was also fully and completely God. And this God-man, man-God, is back in heaven. At nasa Kanya na muli ang lahat-lahat ng Kanyang mga iniwan na mga kaluwalhatian at gloria nung pansamantalang siya nagkasuot ng katawan ng tao. At pagbalik niya doon, niresume ang lahat ng Kanyang godly prerogatives. Kaya ang sabi, He sat at the right hand of God. It is a figure of speech. Because in Israel, when you sit at the right hand of the king, you exercise all the powers of the king. So para sabihin mo na, He sat at the right hand of God, ibig sabihin, lahat ng mga godly powers, godly prerogatives na iniwan niya sa panandalian habang siya nagkatawang tao, ibinalik na niya sa kanyang sarili. So lahat ng prerogative, lahat ng power na yon, nasa kanya na uli. That His becoming a man on earth was only about 33 years. Yung iba naman, ipinako na nila si Kristo sa ganung sitwasyon forever. Ang tingin pa nila ngayon, tao lang. Samantalang si Kristo ay tao at Diyos. Hindi siya naging tao lang. Tao at Diyos sabay. At yon ay sandali lamang nung nasa lupa siya. Because He now sat at the right hand of God. Na ang poetic meaning is, He is now back to His being fully, completely God. Na yung mga limitasyon na ibinigay niya sa kanyang sarili bilang tao ay hindi na niya ngayon limitasyon. Halimbawa, ano yon? Yung limitasyon ng taong namamatay. Kung hindi naman siya nagkatawang tao, paano naman mamamatay? Namamatay ba ang Diyos?
di hindi siya pwedeng mamatay para sa kasalanan ng mga tao. Di hindi rin nabayaran. Dahil ang sabi, the wage of sin is death. But the free gift of God is eternal life. So ang point, kung hindi mamamatay yung magbabayad ng kasalanan natin, paano mababayaran? At kung Diyos siya at hindi siya naging tao, paano siya mamamatay? Imposible na mamatay ang Diyos. Kaya siya nagkatawang tao. Pero ngayon, hindi mo na siya pwedeng patayin. Kasi bumalik na siya sa kanyang complete God prerogatives. No? Na he sat at the right hand of God, meaning he is back to where he was before he was born in Bethlehem. Kaya dapat na-appreciate natin yung ganong mga nuances na makahalagahan. Ano pa ang katuruan dyan? That anyone who believes in Jesus will do Jesus' work. Sabi niya, because you believe in me, you will do my work. So, habang ang Panginoon, malapit ang mamatay, nagbibigay ng mga pangako, nagbibigay din ng mga katuruan. Yan, naniniwala kayo sa akin. O yung pala, di gawin niyo ang mga ginagawa ko. Yan ang ibig sabihin ng maniwala. Hindi lang, oo, sa isip ko, naniniwala ako, pero hindi ako sasali sa ginagawa. Sabi, ang tunay na nananampalataya ay gumagawa ng ginagawa nung pinananampalatayanan. Kaya mahalagang ma-appreciate yun. Let's go on. John 14, verses 15 to 24. Ang sabi niya rito, if you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. Those words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Napakalalim na mga pangungusap. So balikan natin yung mga Lord's promises. Kanina nakatatlo na tayo sa una nating binasa. Ngayon pang-apat na promise. Anong promise ni Lord? The Father will give the believers another counselor, the Holy Spirit. Sabi niya, aalis ako, pero hindi naman kayo mauulila. Hindi ko kayo biglang uulilahanin, hindi ko kayo i-abandon, sapagkat kayo padadala ng bagong magtuturo, ng counselor, magbibigay ng comfort, payo, kaliwanagan, karunungan, at ito ang Espiritong Banal. At ano pang sinabi niya tungkol sa Holy Spirit? That the Spirit lives in the believer. That as far as the Holy Spirit is concerned, hindi siya isang distant second or third person. Siya ay first person, I, me, because the Spirit lives in me. The Spirit lives in you. The Spirit lives in the believer. Will be in the believer. And atong sabi, I will not leave you as orphans. The Holy Spirit will be with you. At ano pa ang isang promise ni Lord? Promise number 5, you will see me. But the world will not see me. Sabi niya sa verse 19, kayo lang ang makakakita sa akin. Yung taga-sanlibutan, yung hindi mga anak ng Diyos, hindi mananampalataya, di nila ako makikita. But you will see me. At ano pa dyan? Sabi niya, I am in my Father, and that you are in me, and I am in you. Ano ba yung mga in me, in you, in the Father? Sabi, I am in the Father is in me, and then you are in me, and I am in you, therefore you are also in the Father. Pag nakita niyo yung logic doon, this is the simple truth of why Jesus is the only way. Here is God the Father, God in heaven. Here is Jesus who is man and God. And because He is man and God, yung God sa Kanya is in the Father, and the Father is in Him. But the man in Him is in men who believe in Him. And the manness or the humanness of these believers are also in the human side of Jesus. So that in Jesus, nagsasama po yung God at saka yung man. At sabi niya, because ako, hindi naman pwedeng hatiin yung God ko lang tapos man, ganon. Kasi buo yan, magkahalo yan, inseparable. Because of the God in me, I am in God the Father. But because of the man in me, I am in you among all of you. At because you are in me, and I am in the Father, therefore you also are in the Father. Nakakasunod ba kayo?
Kasi nakatingin kayong parang gusto niyong umutang sa akin. Mabuti, hindi ka naman nakakalimot araw-araw gumawa na masama. Wala tayong common denominator. Perfect ako, hindi ka perfect. Hindi ka pwedeng pumunta sa akin. Ayoko sa'yo. Dahil wala tayong common denominator with the Father. Dinadramatize ko naman na hindi naman gano'ng kasungit ang God the Father. No? Siya nga itong may pakanana, o sige, I will send my Son. So anong nangyari? Through the Son, kasama ka ngayon ng Son, di pasok ka na. Para rin yung inyong bahay, pag yung mga anak nyo, di ba, pag may daladalang mga kaibigan, may bit-bit-bit nito doon, kinakain ang pagkain ninyo, lalo mga teenager, kalalakas kumain, no? Naubos ang inyong mga hinahanda-handa, budget nyo, iuulam nyo pa 3 araw, naubos na lahat dahil may dalang bisita. Kung mag-isa bang pupunta yung young person na yun, hindi nyo kaano-ano, pakakanin nyo, entertainin nyo, patutulugin nyo sa bahay nyo, no! Pero dahil dala ng anak nyo, so kasama siya sa lahat ng blessing. Ganon din tayo, dadalhin tayo ng Diyos Anak sa Diyos Ama para tayo makapasok. Kasi kung tayo lang mag-isa, hindi tayo welcome. Kaya alam nyo, lugi yung mga nagsasabi na naniniwala lang sila sa Diyos Ama, pero hindi sa Diyos Anak. Tapos sasabihin na, diretso na kami sa Diyos Ama, wala nang Diyos Anak, dahil hindi sila makakapasok. Dahil sabi ni Lord Jesus, I am the way. No one comes to the Father except through me. Napakahalagang katotohanan. Hindi siya pwedeng matanggal doon. Sapagkat, anong common denominator natin with God, the Father? So, ang promise? Sabi niya ganon, you will see me, but the world will not. Therefore, the world will not see the Father. At ano pa ang sabi diyan? Promise number 6. You will live because I live. Dahil si Jesus na ating tinanggap at kinikilala ay namatay. Therefore, lahat tayo ay namatay din. Kasi follow the leader yan eh. Pero ang kamatayan natin, hindi na physical na tayo ang namatay para sa ating kasalanan kasi inako na niya. Kaya inako na niya, hindi na tayo kailangang magdusa para sa ating kasalanan kasi pinagdusahan na niya eh. Therefore, para na rin tayo nagdusa. Para na rin tayo nagbayad kasi may nagbayad para sa atin. Kaya tayo may tagapagligtas. Ngayon, yung tagapagbayad natin, nabuhay na muli. Kasi kung nanatili lang siyang patay, edi wala rin. Kasi follow the leader, patay pa rin tayo. Alangan namang malampasan mo yung leader mo. Marating mo yung hindi niya narating, siya nga yung leader. So kung hanggang saan lang siya, dun lang tayo. But the Lord Jesus Christ not only died, but lived again. Therefore, those that believe in Him will also live. Kasi sabi niya, dahil ako'y buhay, kayo'y buhay. Ngayon, ang nakakalungkot, ang daming relihiyon sa mundo, ang sinusunod nilang leader, namatay, tulad ni Jesus. Pero hindi nabuhay tulad ni Jesus. So anong mangyayari sa lahat ng sumunod sa kanila? Di patay silang lahat. Kasi namatay yung leader mo. Alangan namang malampasan mo pa yung leader mo. Siya nga yung nangunguna. Kung hanggang doon lang siya, baka nga hindi mo marating yung narating niya, dito ka pa lang kasi malayo ang pagsunod mo Alangan mo siya ma-overtaken. So those who are in religions founded by, led by, and focused on people who died but never lived again, they will never see life. Because they cannot achieve more than what their leaders were able to achieve. Pero sabi ni Lord, you will live because I live. Alam niyo yung resurrection, napakalaking bagay yan, yung everything. Kasi kung namatay lang si Lord, para sa ating kasalanan, tas hindi naman siya nabuhay, martir lang siya. O hero. Tulad ni Ninoy Aquino, o martir. O hero, of course, according to whatever political color you have. No? But the point is, hindi siya savior. Martir. Si Jose Rizal, martir. Lahat martir. Kasi hindi naman nabuhay muli. Si Jesus lang, ang kaisa-isang bumangon mula sa grave. That's why you are sure that you have life. Because your founder, your foundation is alive. Ngayon, kung susunod-sunod ka lang sa namatay, patay ka rin. Nakakalungkot, di po ba? Una, it makes you happy, na sure ka. Kasi iba sasabihin lang, yung Christianity, katulad lang yan ng mga ibang religion, pare-pareho lang yan, Diyos din ang punta. Hindi yun totoo. Kasi yung walang Kristo, walang way. Kaya importante na hindi sabihin yung pare-pareho lang yan. Hindi pare-pareho. 99% of all religions will go to destruction. Only one will survive.
that which is founded on the rock. And 1 Corinthians 10:4 says, the rock is Christ. Kaya mahalaga that we value our faith. And because of that, we also have missionary zeal na gusto nating i-share sa mga tao yan. Dahil pag wala sila kay Kristo at namatay sila, kawawa naman sila. Wala silang tagapagligtas. So nakarating tayo sa promise number 6. Now let's go to the teachings. Kasi nagbabasa tayo, hinahanap natin yung mga promises tsaka mga teaching, pinaghihiwalay natin. At sa binasa naman natin, pupunta na tayo sa teaching number 5. That love for Jesus equals obedience to Jesus. So verse 15, sabi niya, if you love me, you will obey what I command. And verse 21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. So, to love Jesus is to be loved by the Father and Jesus. But remember this, to love Jesus means to obey Him. Mga tao, sabi nyo, itaas nyo ang kamay nyo, sino ang mga nagmamahal kay Jesus? Taasan lahat. O itaas ang kamay ng mga sumusunod kay Jesus, konti na lang makakapagtaas. Ang totoo, yun lang ang tunay na nagmamahal. Kasi in-equate ng Bible, ang pagmamahal kay Jesus ay pagsunod. Pag hindi mo sinusunod, di mo mahal. At sabi ni Lord, ang nagmamahal sa akin, mamahalin din ng Ama. At kami dalawa, mamahalin namin yung nagmamahal sa akin. Pero sino yung nagmamahal? Yung sumusunod. So to make it simpler, those who obey Jesus will be loved by the Father. Kailangan pagsunod. Yung bang sinabi sa'yo ng word niya na gawin mo to, ginagawa mo. Sinasabing huwag mo tong gawin, hindi mo ginagawa. Hindi yung nalalaman mo, punta sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi yung love for Jesus. At dapat tayo lumampas na from the stage of being informed. Ganun pala, masama pala yan. Tama pala yan. Yung pala ang gusto ni Jesus. Ganda, no? Tapos hanggang doon na lang. Kailangan action na. Alam mo pala na ito'y gawin. Ito mo pala ipinapapigil. Di pigilin at tigilan yan. Kasi dapat hindi na lang nasa stage tayo ng religious information that we know the facts. No. That we have to make the facts live in us. And live through us. Parang spirituality nagiging totoo. To know the facts, religion yun. To live the facts, that's spirituality. And we should always strive to turn religiosity into spirituality. At ano pa ang isang katotohanan? Seeing Jesus depends on obeying Him. Ang ganda ng verse 21, sabi, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Gusto niyo bang makilala ang Panginoon? Gusto niyo siya makita? Sundin niyo siya. Sabi niya, yung sumusunod sa akin, magpapakita ako sa kanya. Magpapakilala ako sa kanya. Hindi naman siguro physical na eto siya, may bigote, may koronang tinikat kung ano-ano, na magpapakita. Tulad ng nakikita ng mga iba diyang mahilig makakita ng di naman dapat na pagkikita. Pero ano ibig mo sabihin, nakita ko ang Diyos, yung sinabi niya magpakumbaba ka, tapos nagpakumbaba ka, tapos nakita mo yung ang gandang bunga. Nakita ko si Jesus. Nakita ko ang kanyang katotohanan. Yung sinabi niya sa'yo na, maging faithful ka sa iyong tithes and offering, at tapos tinigilan mo ang iyong kakuriputan, at sinunod mo siya, tapos nakita mo, oo nga, no, hindi nga ako kinakapos, lumuwag nga ang buhay ko. Nakita mo siya. Ito ang paraan ng nakikita si Jesus, hindi lang yung visual. Yung nakikita mo yung logic niya, nakikita mo yung sense, at nakikita mo you are able to connect the dots, na tama nga pala siya. Ang mga way nga pala niya, tama. Pero paano niyo mapapatunayan hanggang hindi niyo sinusunod? Kaya kailangan sundin. Parang ganito yan may gumawa ng mapa. Paano niyo mapapatunayan na tama yung mapa niya kung hindi niyo susundin? Nung naglakad kayo, sinabing liko o liko, sabing talon, talon. Nung nakarating kayo sa pupuntahan niyo, sabi niyo, tama nga pala siya. Pero kung di niyo sinunod, paano niyo malalaman kahit kailan na tama nga? Kaya kailangan sinusunod ang salita ng Diyos. Ano pa ang isang katuruan? Obedience results in the residence of God in the believer. Pambihira. So verse 23, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Gusto nyo na ang inyong espiritu, ang inyong puso, ay tahanan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu? Sundin si Jesus.
Pag sinusunod ako, sabi niya, kami ay mananahan sa Kanya. Ang presensya ng Diyos titira doon sa yung katawan na nagiging templo niya. Pero ang kailangan, sumusunod. Kaya yung mga tao na hanggang ngayon nagdududa pa sa mga tama nga ba yung pinapagawa ng Diyos na yan. Turn the other cheek also. Be kind, be good, be humble. Dinaapi na ako, kawawa naman ako. Yung ayaw maniwala, give yourself a break. Obey so that you will see. Because in spirituality, first you believe, then you see. Hindi yung kabaligtaran na gusto ng mundo, to see is to believe. Sabi nila, patingin muna bago ako maniwala. Sa ating espiritualidad, hindi po mangyayari yon. Maniwala ka muna, sundin mo muna, tapos makikita mo. Kaya iba hindi makarating sa point na nakita kasi ayaw sumunod. Iniisip nila, mas matalino ako sa Diyos. Mas alam ko ang tama. So yung gusto ko ang susundin ko, hindi naman practical ang Diyos dyan. Mukhang luma na yung teaching na yan. Ako dapat ang masunod. Kaya hindi nila kahit kailan makikita yung katotohanan. Obey is what is important. So to integrate what we have been discussing all along, as Jesus was about to die, He crystallized major teachings and truths. One of that, to review, is the believer's sure belongingness to God. The believer's sure belongingness with God. Yan ang kanyang tiniyak. Ang mananampalataya kay Jesus, sigurado that you belong to God and you belong with God. Saan ang parte ng buhay? First, in this life. Sa buhay na ito. Huwag niyo nang antayin yung eternity o yung langit. Ngayon pa man, you already belong to and with God. At sabi niya, I will do whatever you ask in my name. It's as good as I am there. I'm going to give you the power. The Holy Spirit will be with you. At hindi lang yon, hindi lang dito ang sure belongingness natin to God and with God, but also in eternity. Dun sa walang hanggan. Anong mga kanyang patunay? Sabi niya, I will prepare a place for you. I will come back and take you with me. You will see me. I am the way and I am with you. Therefore, you are already on the way. Baka hindi nyo alam, patungo na kayo kasi nandun na kayo sa daan, umaandar na yon because Jesus is the way. And if you are in Jesus and Jesus is in you and because Jesus is the way, then you're already on the way. Patungo na, palapit na ng palapit. At dahil sa lahat ng katotohanan na yan, ano yung katotohanan? That we are with God, that we are in God, and God is in us. Anong dapat bunga? Sabi, do not be troubled. Do not worry. This is pathetic. Many people know that God is in them and they are in God, tapos wala lang silang pera, akala mo na sila mamamatay. Wala lang silang savings na gagastahin next month o next week, parang pinagsakluban na sila ng langit at lupa. Nalilimutan that God is in them and they are in God and they're already on the way to heaven. Doon pa ba naman sila mapahamak sa kakainin nila o gagastahin nila? Sila kayo mamatay sa gutom. Gawin kaya yun ng Diyos sa kanila. Samantalang sinabi ni Lord, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gathers into barns, and yet your heavenly Father feeds them. And look at the lilies of the field. They don't weave, they don't make clothes. Yet Solomon in all his wealth was never dressed better than these flowers. And if this is grass that will be alive today and thrown into the fire tomorrow, if God dresses the grass, will He not much more clothe you, O man of little faith? Kaya ang lahat ng bunga, yung sinabi ni Lord, do not be troubled. Do not worry. Kung ikay patungo na sa langit, nandun ka na sa daan, nakipisa na sa iyo ang Diyos, at ikay nakikipisan sa Kanya, hawak na niya ang buhay mo, sumunod ka lang sa Kanya at huwag kang mag-alala. Huwag kang mapuno ng takot, because fear is not of God, it is of the devil. Kaya pag sinabi mong, do not worry, do not be troubled, paano ko magagawa yan? Wala akong budget next week. Paano ko magagawa yan? Malapit na magpasukan. Paano ko hindi magwo-worry? Yung asawa ko, nagdududa ako kung may ginagawa yan kung ano-anong magic. Paano ko hindi ako magwo-worry kung ganito, kung ganyan? Ang sinasabi, anak ka ba ng Diyos? Ang Diyos ay nasa iyo, ikay nasa Diyos. Ba't di ka tumawag sa Kanya? Sabi niya, I will do anything if you ask it in my name. Of course, asking means also being faithful to the point that even if the answer is no, nandun ka pa rin at humahanga ka pa rin sa Diyos. Hindi pagka no na yung sagot, tatampo ka na. Kasi pag sinasagot ni Lord ng no, meron siya ibang yes. Sabi nga nung kanta, when God closes a door, He opens a window. I believe that when God closes a door, He opens a gate. Pinagsarhan ka dito, pero alangan namang ayaw niya sa'yo. No! Pinagsarhan ka dito kasi niya, huwag ka dyan dumaan. May mas magandang iba. Ayan bukas.
Pero paano mo makikita yung ibang bukas na daan? Paano mo makikita yun kung nakatitig ka lang ganito kalapit sa mukha mo yung door na gusto mo? Katok ka ng katok doon. Wala ka na ibang makitang door na bukas. Kasi yun na lamang, isinara mo na yung mundo mo sa ibang option, sa ibang mga choices, sa ibang mga bagay. Kasi yun lang, obsessed ka with that thing. Sometimes, yun? Pera. O ano pa yun? Material things. O success. Whatever. How will you be able to see other doors that are open when you are nakasubsub doon sa door na gusto mo? Kaya kailangan lumayo-layo. Ay, may bukas pala rito. Kaya sinasabi natin, when God closes the door, He opens the gate. Hindi para kapag tanggihan, kawawain, nagsasara siya naman kasi ayaw niya doon kadumaan kasi merong mas mabuti. But you've got to trust God. Kaya sabi, do not be troubled. Do not worry. Trust in God. It is important. Trust. Saan ba tayo nagtatrust? Kung kampante ka matulog dahil ang dami mong savings, sa savings kasi kung nagtatrust, hindi sa Diyos. Dahil pag nawala yung savings mo, hindi ka na makatulog eh. So, ibig sabihin, ang pinagtitiwalaan mo pala, pera, o bagay, o tao. Kumisan tao. Marami dyan, pagkakatabi yung asawa, ang himbing-himbing, pero pagkawala, hindi na makatulog. Dahil ang security nyo ba dahil sa asawa nyo? Kung gumuho yung buong building, baka makadagan pa sa inyo yung asawa nyo, malalong bumigat ang dalan nyo. Ang point is, yes, we feel secure when people we love and those who love us are here. But no, we feel really secure because God is in us and we are in God. And if that is true in your life, dumating at umalis ang tao, dumating at umalis ang pera, secure kayo because you are in God. So, paano natin i-develop yung ganon? Kasi kung minsan, amen tayo ng amen, pero ang totoo, nakaka-nervyos. Nakakatakot naman, anong gagawin ko? So, mga kapatid, ito ang atin ang misyon eh. Alam na natin yung totoo. Tapos ito yung sitwasyon ng buhay natin. How can we connect that? Na maging totoo talaga. Kasi iba yung alam mo sa utak mo, tapos iba naman yung nasa puso mo eh. Sabi ng utak mo, huwag kang mag-alala, pero ang totoo, nag-aalala ako. Paano natin mako-connect? How do you do that? You ask God. Lord, bigyan niyo ako ng capacity i-connect ito. Kasi hindi ko ma-connect. Hindi ko ma-solve yung puzzle. Ang lapit pero parang ang layo. Also, as we review what we have discussed, the proof of the believer's belongingness to God is obedience. Gusto niyong patunayan that you belong to God, dapat may obedience sa ating buhay. Believers in and lovers of Jesus, obey Him. Faith in Jesus means doing His work. Obedience proves belongingness. Obedience also results in God's residing in the believer's hearts. True believers need not fear temporary separation from Jesus. Because He says, I'm going to come back. I'm going to get you. But while I am not doing that, the Holy Spirit will be with you. And it's as good as I am there. Because now, I am only a prayer away. Nung araw si Lazarus namatay, ipinasundo pa si Jesus, ang layo-layo ng kinakalagyan. Ngayon, hindi na natin kailangan siya ipasundo because Jesus is only a prayer away. Mas malapit nga ngayon si Lord kaysa sa mga tao ng New Testament times. Sasabihin nyo, mapalad naman yung mga tao nung araw, nandun agad si Jesus, yung nakakasalamuhan nila, pinupuntahan lang nila. Ngayon, hindi nyo na kailangan puntahan kasi nakatira na sa puso natin. Hindi nyo na kailangan lumayo. Wala kayong pwedeng akyatin na bundok, lusungin ng mga libis, o sisiring mga dagat na wala doon ang Diyos kasi kasama natin ang Diyos. God is in us. Gaano kaya katagal bago natin ma-realize ang ibig sabihin ng God is in us? Na yung katawan natin, hindi natin pinaghahampas dapat sa mga kasalanan at lahat ng sulok ng kasalanan kasi God is in us. Na hindi tayo dapat maging malupit o masama sa ating kapwa dahil God is in us. Na hindi tayo dapat matakot o mag-alala because God is in us. This is everything. That God transferred His temple from Jerusalem into your heart. So, saan ka pwedeng pumunta? Anong pwede mong gawin na wala doon ng Diyos? Wala. Because God lives in us. God was revealed in us. And this God takes residence in our hearts. Sabi sa Corinthians, your body is the temple of the Holy Spirit. So, hindi mo na kailangan pumunta sa isang templo para manalangin. Hindi katulad nung araw, pupunta ka pa sa simbahan para magdasal. Kasi nandun ang Diyos. Kung nandun nga. But the point is, ang Diyos ay nasa ating puso na.
Kahit saan, pumikit ka lang, manalangin ka. In fact, kahit nakadilat ka, pwede ka rin manalangin. Kaya lang, it helps na nakapikit kasi you can concentrate. Kaya lang kung maraming tao, hawakan niyo yung pitaka niyo bago kayo pumikit. Kasi kahit sa church, maraming mandurukot. Alam niyo, may mga hudas, no, ang bawat fellowship. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi naman siguro yan. Pero malay niyo rin. Kaya pag-ingatan na inyong mga gamit. Kumisan may nawawalan, trust na trust, no? Dahil marami, siyempre. Sabi, masarap mandukot sa mga born again kasi pag nagdadasal, nakapikit. But the point is this, you only have to pray. That's the difference. Because God is in us. Ang lalim. Ang lalim-lalim. Hingin nyo sa Diyos, lumalim ng lumalim ang pagkaunawa sa ibig sabihin ng God is in me. Isang responsibilidad to keep myself holy, but it's also a great privilege because God is in me. The words of Jesus before He died, you are secure. Just obey me and don't worry. Don't be obsessed and consumed with worry. Obedience proves belongingness to God. Obedience results in God's residence and empowerment. Sabi niya, ask anything in my name. That's empowerment. And I will do it. So in remembrance of Jesus' suffering and death and resurrection, ang pinakamagandang kahulugan niyan, obey Jesus. Let's pray. Let's bow before the Lord. Anong kahulugan sa inyo ng mga pinag-aralan natin na to? The words of a dying man are very important. The words of Jesus must be very, very, very precious. Because otherwise, He will not go through the motions of saying this kind of things. Let's bow before the Lord at isipin natin, makipag-usap tayo sa Espiritu, ano ang kahulugan sa akin ng mga bagay na ito? Anong mga bagay ang dapat kong sundin? Na dati ko nang alam pero hindi ko sinusunod. Hindi ko dadaanin sa pagpepenitensya, pagpapapako sa krus o pag-aayuno, dadaanin ko sa pagsunod. Because obedience is better than sacrifice. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay obedience, hindi sacrifice. So, huwag na kayo magsakripisyo. Obey God. It is more acceptable to Him. So, in the moment of silence, let the Holy Spirit speak to each one of us. Magsuko kayo sa Panginoon ang dapat isuko at gumawa kayo ng commitment to obey. It is important to obey God.